Pagkatapos namin kumain ay nagpresenta ako na tumulong sa mga gawaing bahay pero hindi nila ako pinayagan dahil trabaho daw nila iyon. Kahit ang humawak ng pamunas ay hindi nila ipinagawa sa akin. Kaya minabuti ko na lang na bumalik sa kwarto ko dahil ang hirap manood ng walang ginagawa. Pagkapasok ko ay unang bumungad sa akin ng mga underwear na binili ni Mr. Mondejo. Muli na namang nag-init ang mukha ko dahil hindi ko mapigilang maisip ang sarili ko na suot ang mga iyon. Kahit nga ang magbikini sa beach ay hindi ko pa nagagawa eh. Humilata na lang ako sa kama dahil wala din naman ako maisip na gagawin. Kinalikod ko na lang din ang bagong cellphone na ibinigay niya sa akin. Unang beses kong makahawak ng mamahaling cellphone at mukhang ito pa ang latest model. Hirap na hirap akong gamitin iyon pero masasanay lang din naman ako. Pero matapos ang ilang sandali ay nakaramdam ako ng antok kaya minabuti ko na lang na umidlip. Kakapikit ko pa lang ay biglang nag-ring ang cellphone ko kaya agad ako napabangon para tingnan ito. Napakunot ang noo ko nang makita ang pangalan ni Mr. Mondejo na rumihistro sa screen ng cellphone ko. Mabilis ko itong sinagot. Hello? I'll be home in a minute. Pack your things as soon as possible. Bungad niya sa akin pagkatapos ay pinatay na ang tawag nang hindi man lang ako hinintay na magsalita. Napakunot na lang ang noo ko dahil hindi ko alam kung ano na naman ang gagawin namin. Baka may kailangan na naman kaming baguhin o hindi kaya'y asikasuhin. Napabugan na lang ako ng hangin bago sinunod ang sinabi niya na ayusin ko ang mga gamit ko. Isinali ko na rin ang mga pinamili niya para sa akin at habang ginagawa ko iyon ay nasa mga underwear lang ang tingin ko. Ibabalik ko talaga iyon sa kanya kahit na anong mangyari. Matapos ang halos kalahating oras ay nakarating na siya sa mansyon. Agad siya nagtungo sa kwarto ko. Are you done? Yun, ang agad na bungad niya. Pagkapasok niya. Suot pa niya ang pangupisi ng kasuotan ngunit medyo magulo ang buhok niya. Bakas din ang stress sa mukha niya lalong-lalo na sa mga mata niya. Yes sir. Sagot ko sa kanya. Ano po palang gagawin natin? Tanong ko habang bahagyang nakataas ang dalawang kilay. You'll be moving in my room. Diretsong sagot niya sa akin. Hindi ko pa agad naintindihan ang sinabi niya pero nang maintindihan ko ay mabilis na naginit ang mukha ko kasabay ng panlalaki ng mga mata ko. Po? Napabuga siya ng hangin. Hindi mo ba ako narinig? Inis niyang sagot habang medyo nakakunot ang noo. I said you need to move in my room. Lola will be staying here and it would blow our cover if he finds out that we're sleeping in separate rooms. Paliwanag niya bago tiningnan ang mga gamit ko. Follow me. I'll ask the maids to transfer your things in my room. Anya at mabilis na lumabas sa kwarto. Napatitig na lang ako sa likod niya at napabuga ng hangin bago sumunod sa kanya. Hindi ko mapigilan ang pag-iinit ng magkabilang pisngi ko dahil iniisip ko pa lang na may makakatabi akong lalaki sa pagtulog ay kumakabog na ng husto ang dibdib ko. Hindi rin ako mapakali dahil naiisip ko mga bagay na kakailanganin namin gawin ni Mr. Mondejo sa mga susunod pang mga araw, lalo na't makakasama na namin sa isang bahay ang lolo niya. I know, this is so sudden, but we have to do this. We're going all out. Sambit niya sa akin bago siya huminto sa tapat na isang pinto. We have to do everything to convince Lolo. If we fail, alam mo na mangyayari sa'yo. Dagdag niya bago tuluyang binuksan ang pinto. Yes, sir. Pagsang-ayon ko't sumunod sa kanya. Pagkapasok ko ay napaawang pambibig ko dahil sa laki ng kwarto niya. Hindi mo akalain na isang tao lang ang gumagamit noon lalo na't may mini sala pa ito. Sinlaki na yata ng buong bahay namin ang kwarto niya pero ang pumukaw talaga ng atensyon ko ay ang malaking kama sa gitna na may mga poste pa sa magkabilang dulo at may kurtina. Parang kama ng mga prinsipe at prinsesa sa mga pelikulang napanood ko. We will be sharing the bed from now on. Sambit niya sa akin bago siya lumingon at tiningnan ako sa aking mga mata. But don't worry, this bed is big enough to give us enough space to distance ourselves. Dagdag niya bago tumalikod. Just don't think of hugging me on my sleep or I'll kick you out of the bed. Napataas naman ang kilay ko sa sinabi niya. Don't worry sir, wala akong balak na gawin iyon sa inyo. And please do the same. Huwag mo din akong yayakapin sa pagtulog mo. Balik ko sa kanyang sinabi. Aba, anong akala niya sa akin? Hayok na hayok sa kanya? Oo, gwapo siya, walang duda doon. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag gwapo ang isang tao ay lahat magkakagusto na rito. Natatabunan ng masamang ugali niya ang kagwapuhan niya sa totoo lang. Mas nag-aalala pa ako na yakapin mo ako kaysa ako ang yumakap sa'yo. Mabilis niyang sagot bago umiling. Why would I even hug you? I would like to say the same, Mr. Mondejo. Bakit naman kita yayakapin?
Palaban kong sagot. Natigil lang kami ng kumatok, sina Ate Lala at Becky para ipasok ang mga gamit ko. Nang mailapag nila ang mga gamit sa minisalay, umalis na sila. Nang tingnan ko ang mga kahon ay naalala ko may kailangan pa pala akong sabihin kay Mr. Mondejo. Agad kong nilapitan ang mga kahon saka siya hinarap. Mr. Mondejo, kasali din ba ito sa plano? Tanong ko sa kanya sabay ipakita ng mga underwear. Kitang-kita ko kung paano manlaki ang mga mata niya bago siya napatingin sa akin. What the hell are those? Napataas ang kilay ko sa naging reaksyon niya. Dapat ako magtanong sa'yo niyan. Ano ang mga ito? I don't know. Mabilis niyang sagot. You don't know? Ikaw nga ang bumili ng mga ito. Punto ko at pinaliitan siya ng mga mata. Ito ang mga dinaanan namin ni Logan. Mabuti na lang talaga at hindi ko ito binuksan sa kotse kanina. Dahil kung nagkataon na pahiya pa ko sa kaibigan mo. Mahabang litanya ko. Hindi siya agad nakasagot. Nasapo na lang niya ang noo niya bago bumuga ng hangin. Alright, it's my fault. I didn't specify my request. I only told the shop to wrap me anything that's for you in preparation for our honeymoon. Pag-amin niya bago bumuga ng hangin. You better put those away. Itapon mo. No! Mabilis kong sagot sa kanya patingin sa mga underwear. I will use them. Not now, but soon. Sayang din po kasi sir, mahal po naman. Pagrarason ko. Sayang naman kasi talaga. Kung para sa kanya ay wala lang ang mga gamit na iyon, pues sa akin hindi. Hindi pa ako nagkakaroon ng mamahaling gamit sa buong buhay ko. Kaya kahit na medyo hindi bagay sa akin ay gagamitin ko pa rin. Are you sure? Those underwear are meant to be worn during sex. Walang emosyon niyang sambit habang nakatingin sa akin. Po, hindi ko napigilan na mabilis na pagragasan ng dugo sa aking muka. Bigla ako nag-init at napayuko na lang sa hiya. Ganun po ba? Sige, mas mabuti nga itapon na lang natin. Do whatever you want. Anya bago may kinuha sa drawer na nasa ilalim ng mesa na katabi lang ng kama. Here, may itinapad siya sa aking isang makapal na papel. This is a copy of our love story. Make sure to memorize every single detail at nang hindi tayo mabuko ni Lolo in case he asks you about how we met. Dagdag niya bago inihagis sa akin ang papel na mabilis ko namang nasalo. Napatingin na lang ako kay Mr. Mondejo at hindi napigilang mapabilib sa kahandaan niya. Siya na talaga. Mukhang pinag-isipan niya talaga lahat-lahat para magtagumpay ang plano niya. Read that now. Anya bago nagsimula mag-ayos. I have to go back to the office. Kung dumating man si Lolo, magkunwari kang tulog. Never answer his call. Kahit katukin ka niya, ay huwag na huwag kang sasagot unless you memorize everything or kung makauwi na ako. Bili niya bago mabilis na tinungo ang pinto. Understood? Tanging-tango lang ang naisagot ko sa kanya pagkatapos nun ay agad na siyang lumabas. Sa dami ng mga bagay na nalaman ko at kailangan kong gawin sa araw na ito, isa lang ang hindi maalis sa isip ko. At yun ay ang unang beses na may makakatabi akong lalaki sa kama. Hindi ko mapigilang kabahan lalo na't nasanay ako may kayakap sa pagtulog. Magkatabi kasi kami ng bunsong kapatid ko at palagi ko siyang niyayakap sa tuwing matutulog kami. Hindi naman siguro mangyayaring mayayakap ko si Mr. Mondejo, di ba? Hindi naman siguro, di ba? Wala akong ibang ginawa buong maghapon kundi ang basahin ng script na ibinigay sa akin ni Mr. Mondejo. Mangha-mangha ako sa kung sino man ang gumawa ng script dahil kapanipaniwala ito, lalo na kung paano kami nagkakilala. I used to be his secretary, but he told me to stop working as soon as we got engaged after a year of being in a relationship with him. Basa kong muli sa nakasulat. He told me to focus on our relationship and ready myself to become his wife. Napailing na lang ako dahil ang sweet ng dating ng nakasulat doon. Ilang beses kong inulit-ulit ang lahat ng mga nakasulat sa script hanggang sa ma-memorize ko lahat ng laman noon. Bilib na bilib pa ako sa sarili ko dahil nakaya kong i-memorya ang lahat ng iyon. Habang nagbabasa ay nakarinig ako ng 3 katok sa pinto kaya mabilis akong bumangon para tingnan kung sino iyon. Pagkabukas ko ay halos lumuha ang mata ko sa gulat nang makita ang lolo ni Mr. Mondejo. Lolo! Nautal kong bulalas. Napalunok pa ako ng laway upang kontrolin ko ang pagragasa ng kaba sa sistema ko. Pilit akong ngumiti sa kanya. Evan told me na dito raw po kayo titira for the meantime. Ngumiti siya sa akin at tumango. Yes, I want to see how my grandson treats you. Mabilis niyang sagot. I'm concerned since I don't remember him having any girlfriends before. Dagdag pa niya kaya mas lalo pa akong kinabahan. Tapos malalaman ko na lang na ikakasal na siya. Napamura na lang ako sa isipan ko. Napahigpit ang kapit ko sa laylayan ng damit ko dahil sa labis-labis na pagpapanik na nararamdaman ko.
Gusto ko nalang tumakbo para iwasan ng lolo niya pero alam ko naman na hindi iyon maaari. Actually, hindi po talaga kami nagkasundo agad at first. Sagot ko. Bahala na kung anong masabi ko. Kailangan ko lang malusutan ito. Sasabihan ko na lang si Mr. Mondejo mamaya. Hindi talaga siya marunong trumato ng babae na maayos. Dagdag ko pa at pilit na ngumiti. I used to loathe him before, kaya hindi ko talaga inaasahan na mahuhulog ako sa kanya. I knew it. Anya at tumawa pa. That boy is really lucky to have met you, Kendra. Dagdag nito bago lumambot ang expression sabay abot sa isang kamay ko. I know he's not perfect, na may mga pagkakataon na hindi mo maiintindihan ang ugali niya but he's a good guy. Habaan mo lang talagang pasensya mo. Saglit akong napatingin sa kanya. Hindi ko inaasahang maririnig ko iyon sa kanya lalo pat sinasabi sa akin ni Mr. Mondejo na kailangan ko maging maingat kapag kausap ko ang lolo niya. Susubukan ko pong habaan ng pasensya at iintindihin ang apo niyo. Nakangiti ko sagot sa kanya. Hinawakan ko rin ang kamay niya at maraming pinisil pagkatapos ay humugot ako ng malalim na hininga dahil tingin ko ito ang tamang pagkakataon para sabihan siyang pwede na siyang bumalik sa Europa. Aalagaan ko po ang apo niyo at mamahalin na lubos. Makakaasa po kayo doon kaya huwag na po kayo mag-alala sa kanya. That's reassuring. Anya bago binawi ang kamay niya. Napanatag na kahit papaano ang loob ko ngayong sinabi mo iyan sa akin. Napangiti ako sa narinig. Pangako ko po. Kaya pwede niyo na pong gawin ang kahit anong gusto niyo. Pwede na kayo mag-travel around the world nang hindi inaalala ang apo niyo dahil ako na po ang bahala sa kanya. I plan to do that. Anya at tumangutango pa. Sisilay na sana ang ngiting tagumpay sa mga labi ko pero may pahabol pa siya. But I will stay here a little bit more to get to know you. Napamura na lang ako sa isipan ko nang marinig ko ang sinabi niya. Hilaw ako napangiti sa kanya. That would be nice, Lolo. Gusto rin kitang makilala pa ng lubos. Sabi ko na lang bago napasigaw sa isipan ko dahil sigurado akong magagalit sa akin si Mr. Mondejo mamaya sa oras na malaman niya ito. Kasalukuyan ko tinutulungan si Lolo Henry sa paghahanda ng matutulugan niya. Umayaw kasi siya sa mga kasambahay na magpresenta ang mga ito na sila ang maghahanda ng kwartong tutulugan niya. Mukhang maalam ka rin sa mga gawaing bahay, Kendra. Komento niya habang inilalatag ko ang comforter sa kama. Ngumiti lang ako sa kanya at marahang tumango. Natuto lang po. Sagot ko sa kanya. Iyan, tapos na po. Maraming salamat, Iya. Nakangiti niyan tugon bago nagunat ng katawan. It's almost time for Ivan to come home. Let's go and wait for him at the living room. Alok niya bago naunang lumabas ng kwarto. Sumunod na lang din ako sa kanya dahil wala din naman ako magagawa. Alangan namang sabihin kung sa kwarto lang ako, di laking pagtataka niya kung bakit ayoko salubungin ng asawa ko, di ba? Pagkababa namin sa sala ay nanood na lang muna kami ng TV habang hinihintay si Mr. Mondejo. Ilang anak ba ang plano niyo ng apo ko, Iha? Bigla niyang tanong nang lumabas ang commercial na isang brand ng gatas. Po? Bulalas ko at hindi napigilang mamula. Hindi pa po namin napag-uusapan ni Ivan ang tungkol dyan. Sagot ko na lang at mahinang napamura sa hangin. Nakagat ko pa ang labi ko bago naikuyom ang mga kamay. Nasaan ka na ba kasi Mr. Mondejo? Baka madulas na ako rito. You should talk about that. Anya bago ako tiningnan at ginitian. Kung ako ang tatanungin mo, I would suggest you create a family of 15. Dagdag pa niya kaya tuluyan ako napadilat sa gulat. 15? Napabaling pa ako bago mabilis na napailing. Hindi ko po yatang mag-anak ng 12 times, Lolo. Kung baboy lang sana ako, kaya ko yan na isang buntisan lang. Hirit ko na labis niyang ikinatawa. That's just a suggestion. Anyat na iiling habang nakangisi. But it would really be better if you have more than 2 kids. Alvin grew up alone. So I don't want your child to experience the same thing he did. I'm sure he must have been lonely. Dagdag niya bago nawala ang ngiti. Kahit pa ibigay ko sa kanya ang lahat, alam kong malungkot pa rin siya habang lumalaki dahil mag-isa lamang siya. Kamunti ko nang naitanong ang tungkol sa mga magulang ni Mr. Mondejo. Mabuti na lang talaga at napigilan ko dahil kung hindi ay nabuking na kami. Wala kasi sa script ang tungkol sa mga magulang niya pero sigurado akong lumaki siya na malayo sa piling ng mga magulang niya dahil hindi niya kailanman nabanggit ang tungkol sa mga ito. Pag-uusapan po namin ang tungkol dyan. Sagot ko na lang kay Lolo Henry nang mapansin kong nakatingin siya sa akin. Marahil ay naghihintay ng sagot. What are you two talking about?
Kapwa kami napalingon sa may pintuan nang marinig namin ang boses ni Mr. Mondejo. Bagyang nakakunot ang noo niya habang lumalapit sa amin pero unti-unti itong napalitan ng matamis na ngiti habang palapit siya ng palapit at nakatingin lang sa akin. Tumayo ako para salubungin siya. Ngumiti ako ng matamis sa kanya na para bang totoo niya talagang asawa. "Welcome home, honey." Sambit ko. "I'm home." Anya bago hinawakan ang bewang ko sabay hila sa akin palapit sa kanya at nanigas na lang ako nang halikan niya ako sa labi. Dilat na dilat ang mga mata ko dahil sa ginawa niya. Hindi ko inaasahan na gagawin niya iyon pero hindi ko nila ipinahalata na nabigla ako dahil baka mapansin pa iyon ni Lolo Henry. "What's for dinner?" Tanong niya sa akin. "She didn't prepare the meal, iho. Kendra help me prepare my room." Sabat ni Lolo Henry bago ito tumayo at inilahad ang kamay sa tapat ni Mr. Mondejo. Mabilis naman itong inabot na lalaki at nagmano. "Shall we eat dinner?" Anya bago ako tiningnan. "Yes." Mabilis kong pagsegunda. "Let's eat while the food is still hot." Sabay na kaming pumunta sa dining area. Ipinaghila pa ako ng upuan ni Mr. Mondejo at pinagsilbihan. Kung hindi ko lang talaga nakita ang tunay niyang kulay ay iisipin kong ang swerte ko at naging asawa ko siya kahit sa sandaling panahon lamang. "Iho, how's your schedule? Naayos mo na ba?" Tanong ni Lolo Henry sa lalaki na sa tabi ko. "Your honeymoon will be this weekend." Paalala nito. "Yes, I already cleared my schedule, Lo." Kaswal na sagot nito. "We're ready to go this weekend." Napangisi ang matanda bago tumingin sa akin. "That would be great. I am expecting your first child when you get back, okay?" "Hindi ka pa ba uuwi sa Europe, Lo?" Pag-iiba ni Mr. Mondejo sa usapan. "You still have businesses there." "Iho, I already assigned someone to take care of everything there." Sagot nito. "Isa pa, mas importante na makasama kita at ang asawa mo, lalo na't konti na lang natitirang panahon ko sa mundong ito. Kaya kung maaari bigyan niyo na ako ng apo sa tuhod bago pa man lang ako mawala." "Lolo!" Pagsaway ni Mr. Mondejo. "Bedwets don't die easily." Dagdag niya bago bumaling sa akin. "Don't let it get into you, honey. Huwag ka ma-pressure kay Lolo." Okay." Hanggang ngayon hindi pa rin talaga ako sanay na sweet at malambing ang tono ng pananalita ni Mr. Mondejo. Parang ibang tao ang kausap ko. Ang awkward. "Alam kong ayaw mong nandito ako sa Pilipinas, iho." Biglang sabi ni Lolo Henry kaya napatingin ako sa kanya. "So if you really want to push me back to Europe, then give me a great grandchild." Ngumisi ito bago kami tinapunan ng tingin isa-isa. "In short, aalis lamang ako kapag buntis na si Kendra." Napaawang ang bibig ko bago ako napatingin kay Mr. Mondejo at magsasalita na sana ako nang unahan niya ako. "Okay, Lo. We will do our best na bigyan ka ng apo sa tuhod." Nanlaki na lang ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Dahil hindi ko mapigilang mapaisip kung makakaya ba niyang epeke ang pagbubuntis ko, lalo na't kasama namin sa bahay ang lolo niya. Or wait. Natigilan ako at muling napatingin sa kanya nang may maisip akong isang posibilidad. Hindi naman siguro namin gagawin iyon. Hindi naman niya siguro ako bubuntisin ng totohanan, di ba? Nakaupo lang ako sa kama at nakatingin lang kay Mr. Mondejo na kanina pa palakad-lakad sa harapan ko habang sapo ang kanyang noo at paulit-ulit na nagmumura. Ganito na siya pagkapasok namin sa kwarto. Nawala na ang malambing at mabait niyang muka. "I have to think of way para malusutan ito." Bulong niya bago tumingin sa akin pagkatapos ay umiling na naman. "Pero paano?" "Sir, kumalma po muna kayo. Huwag niyo na po muna isipin iyon." Sambit ko na lang sa kanya dahil mukhang ako ang napapagod sa ginagawa niya. Pati ako'y nadadamay na rin sa pagpapanik niya. "Sa ngayon po, ang isipin natin ay ang honeymoon. Malapit na iyon." Dagdag ko pa para ipaalala sa kanya ang napag-usapan namin noong nakaraan tungkol sa passport ko. Wala pa kasi akong passport. "Oh, about that, you're scheduled for picture taking tomorrow. Logan will come and pick you up." Sambit niya bago bumuga ng hangin. "And while you're here, please, try your best to avoid any conversation with my grandfather. The more you talk, the bigger the chance that he'll see through our act." Dagdag niya bago napailing. "We need to think of a way to make him believe that you're pregnant." Napatingin lang ako sa kanya dahil wala naman akong alam na paraan na makakatulong sa sitwasyon namin ngayon. Hindi ako sanay na manloko ng tao kaya ang hirap mag-isip. "That's the fastest way to make sure that he will leave the country as soon as possible." Anya at naihilamos na lang ang mga palad. "Sir, bakit po ba gustong-gusto ng lolo niyo na magkapamilya muna kayo bago niyo ibigay ang manay niyo?"
Tanong ko sa kanya. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit ko iyon na itanong sa kanya. Hindi ako nakaramdam ng kaba na baka magalit siya sa akin. Ay, tumingin siya sa akin ng saglit bago ibinaling ang tingin sa ibang direksyon. I don't know. Hindi ko alam kung paano tumakbong isipan ng matandang iyon. Anya bago umupo sa sofa ng kwarto niya. Did you memorize the script I gave you? Mabilis akong tumango sa kanya. Yes, sir. Good. Pero basahin mo pa rin ang paulit-ulit para makasiguro tayo na hindi mo makakalimutan. Sambit niya bago siya tumayo at pumunta sa malaking cabinet niya. For now, abstain from conversing with Lolo. Dagdag niya bago kinuha ang isang itim na robe at dumiretso na sa banyo. Napatitig na lang ako sa pinto ng banyo habang nakakunot ang noo. Papaanong hindi ko makakausap ang lolo niya nasa isang bahay lang kami. Alangan naman na magkulong lang ako dito sa kwarto buong araw. Ang pangit naman noon. At isa pa hindi ba't mas magdududa ang lolo niya kung bakit iwas na iwas ako? Napabugo na lang ako ng hangin bago ako bumangon at inayos sa mga una na inilagay namin sa gitna ng kama. Ang mga ito kasi magsisilbing harang para hindi kami magkalapit na dalawa at para mabilis lang ding alisin kung sakali mang sumilip ang lolo niya. Patapos na ako sa ginagawa ko nang marinig ko ang pagbukas ng pinto ng banyo. Kaya naman ay napatingin ako roon at agad na nalaki ang mga mata ko nang unang bumungad sa akin ay ang nakasilip na matikas na dibdib ni Mr. Mondejo mula sa robe na suot niya na hindi gaanong natali ng maayos. Dahil din sa kulay itim ang suot nito kaya mas lalong lumitawang ang kimputi ng balat nito. Nagpupuna siya ng buhok kaya marahil ay hindi niya napansin na nakatingin ako sa kanya. At bago pa man niya mapansin ay nag-iwas na ako ng tingin at nagpanggap na may ginagawa. Good thing you already put those. Pagsasalita niya kaya muli ako napatingin sa kanya. Thank you for the initiative. Anya bago ako nilagpasan. Naamoy ko sa hangin ang iniwan niyang halimuyak ng body wash na gamit niya. Sobrang bango nito, parang mint. Hindi ko tuloy mapigil ang mapailing saka mapangiti dahil natatawa na lang ako sa sarili ko. Dahil ngayon ko lang nalaman na may ganoon pala mga body wash. Nasanay kasi ako na amoy papaya lang ang sabon ko. Kumuha na rin ako ng towel at mga damit at nagtungo na sa banyo para maligo. Natagalan pa ako sa pagpili ng body wash dahil ang daming nandoon. Pinili ko na lang yung may amoy na vanilla dahil yun ang nagustuhan ko. Pagkatapos ay doon na rin ako nagbihis dahil baka kung ano pang isipin ni Mr. Mondejo kapag sa labas ako nagpalit ng damit. Binalot ko ng towel ang ulo ko bago ako lumabas ng banyo. Pagkatapos ay nadatnan ko si Mr. Mondejo na nasa kama na at nakasandal sa headboard habang nakatutok na sa laptop niya. Nakabihis na siya ng pantulog, isang itim na sando at maluwag na pajama. Litaw na litaw ang kaputian niya sa suot niya at agaw pansin din ang maskulado niyang mga braso. Hindi ko rin mapigilang mapatitig sa mukha niya lalo na't bumagay dito ang suot niyang salamin. Gwapong-gwapo siya sa ayos niya, sa totoo lang. Pero nawawala ng halaga ang kagwapuhan niya dahil alam ko kung gaano kasama ang ugali niya. Dumiretso na lang ako sa tukador para suklayin ang basa kong buhok sa harapan ng salamin. At habang ginagawa ko iyon ay napansin ko ang pagtingin ni Mr. Mondejo sa gawi ko. It will take you centuries to dry your hair. Ready ko? You can use the hair blower in the drawer. Sambit niya sa akin. It's in the lowest layer. Dagdag pa niya. Agad ko naman itong nakita at dahil hindi pa ako nakakagamit ng hair blower, sa tanang buhay ko ay agad kong kinuha ang bagong cellphone ko at nag-search ng tutorial video. Hininaan ko pa ang volume at baka marinig pa ni Mr. Mondejo. Nang malaman ko kung paano gamitin ay agad ko nang pinatuyo ang buhok ko at ilang minuto nga lang ay tapos na ako. Nag-lotion na lang ako at nagsuklay muli bago pumunta sa kama. Nasa laptop lang ang tingin ni Mr. Mondejo. Hindi siya lumilingon sa akin kahit isang beses man lang. Mukhang abala talaga siya kaya hindi ko na rin siya inabala pa. Good night po. Pabulong kong sambit sa kanya bago ako tumalikod para hindi niya makita ang mukha ko pag nakatulog na ako. Hindi ko pa naman alam kung gaano kapangit ako kapag natutulog. Umaasa ako sasagot siya sa akin pero wala akong nakuhang kahit na isang kibuman lang. Napailing na lang ako bago ipinikit ang mga mata ko. Pero ilang sandali pa ay muli ako nagmulat ng mga mata dahil hindi ako makatulog. Sa sobrang lambot at komportable ng kama ay nahirapan tuloy ako matulog. At isa pa, naririnig ko rin ang tunog ng pagtitipan ni Mr. Mondejo sa laptop niya. Miss Kendra, I think we should start calling each other by our first names. Sambit niya sa akin kaya napalingon na ako sa kanya. Kailangan na nating masanay na tinatawag ang isa't isa gamit ang mga pangalan natin. I'll drop the miss and you drop the sir. Baka marinig pa tayo ni Lolo. Dagdag niya bago ako tinapunan ng tingin. Marahil lang akong tumango. Okay.
Evan. Utal ko sagot dahil hindi talaga ako sanay na hindi mag-sir sa kanya, lalo na't kaming dalawa lang ang magkasama. Kendra. Sambit niya sa pangalan ko. Hindi ko maipaliwanag pero parang may kung anong namilipit at nakiliting parte sa tiyan ko nang marinig ko ang pagbangkit niya sa pangalan ko. You should sleep now. Kailangan mong makatulog na maayos dahil may schedule ko for your passport tomorrow. Paalala niya sa akin. And I forgot to tell you that after your schedule, you will undergo a total makeover. I already assigned someone to help you with that. Dagdag pa niya habang nasa laptop lang ang tingin. Napakunot ang noo ko sa huling sinabi niya. Total makeover? Yes, someone will help you choose new set of clothes and transform you into a better you. Anya bago isinara ang laptop. I will just text you the details tomorrow. For now, matulog na tayo at marami pa tayong gagawin bukas. Especially me. Okay. Tugon ko na lang sa kanya bago ako muling tumalikod. Ang dami ko pa sanang gustong itanong pero naisip ko rin na kailangan niya ng pahinga. Inabot ko ang cellphone ko at tiningnan ko may text bang galing sa mga magulang ko pero wala. Kaya naman ako na lang ang nagpadala ng mensahe sa kanila. Bigla ko tuloy silang na-miss. Sa mga panahong ito ay katabi ko na ang mga kapatid ko at kayakap. Na-miss ko tuloy ang bahay. Napabuga na lang ako ng hangin bago inilapag ang cellphone ko sa bedside table. Pagkatapos ay pumikit na lang ako para hindi na mapansin ang pangungulilang nararamdaman. Para din naman ito sa kanila. Para din ito sa ikagiginhawa ng buhay nila. Madaling araw nang magising ako dahil sa labis na lamig. Nakapatay na ang lahat ng ilaw sa paligid kaya todo ka pa ako sa palibot ko para hanapin ang kumot. Nanginginig na ako dahil sa lamig ng aircon. Unang beses ko pa namang matulog ng naka-aircon. Hindi ko na alam kung anong pinagagagawa ko basta may mahila lang akong kumot. At nang mahanap ko ito ay agad ko itong hinila at itinalokbong sa sarili ko. Pagkatapos ay bumalik na ako ulit sa pagtulog. Pero bago ako tuluyang hilahing pabalik ng antok ay naramdaman kong gumalaw ang kama sa parte ni Mr. Mondejo. Pero masyado na akong inaantok para pansinin iyon. Hindi ko alam kung ilang oras lang akong nakatulog. Nagising kasi ako dahil sa bigat na nararamdaman ko sa bandang bewang at hita ko. May kung anong nakadagaan sa akin. Habang nakapikit pa rin ang mga mata ay sinubukan kong gumalaw pero hindi ko magawa dahil may nakalingkis sa aking katawan. Damandam ako ang init mula rito. Kaya naman nagmulat na ako ng mga mata. Unang bumungad sa akin ay ang madilim na kalangitan na unti-unti nang nagliliwanag dahil sa mga sumisilip na sikat ng araw. Pagkagala ng mga mata ko sa paligid ay halos mapasigaw ako sa gulat. Nang paglingon ko sa gilid ay bumungad sa akin ang dibdib ni Mr. Mondejo at nakita ko na nakayakap siya sa akin. Dinig na dinig ko ang mumunting hilik niya na tumatama pa sa ulo ko. Pero hindi talaga iyon ang pumukaw sa atensyon ko kundi ang matigas na bagay na tila sumusundot-sundot sa tagiliran ko. Hindi ko alam kung ano iyon kaya naman sinubukan ko tong kapain dahil baka kung ano na iyon. Nung una ay napakunot pa ang noo ko dahil parang braso ng bata ang nakakapako sa ilalim ng manipis na tela. Pero kalaunan ay nanlaki na lang ang mga mata ko ng tila mas tumigas pa ito at mas tumangu-tangu pa. Naramdaman ko ang agarang pagragasa ng dugo sa mukha ko na mapagtanto ko kung ano iyon. Agad kong binawi ang kamay ko at malakas na napasigaw dahil sa labis-labis na kahihiyan, sabay sipa kay Mr. Mondejong palayo sa akin. At mukhang napalakas pa yata ang sipa ko dahil ilang sandali pa ay nakarinig ako ng kalabog at isang malutong na mura. Pero wala akong pakialam doon. Hindi iyon ang concern ko kundi ang pagyakap niya sa akin at sa pagkapako sa matigas niyang manoy. Napatalukbong na lang ako ng kumot para itago ang sarili ko. Sobrang init na mukha ko dahil sa naganap. At sa kalagitnaan ng kahihiyang nararamdaman ko ay muli kong naalala ang nakapako. At hindi napigilang mapatanong sa isip ko. Bakit parang ang laki naman yata nun? What was that for? Hindi napigilan ni Mr. Mondejo na mapasigaw sa inis habang tumatayo mula sa sahig. Halos magtagpo ang kilay at malukot ang noo nito habang nakatingin sa akin. Sorry, sir. Sagot ko at agad na nag-isip ng palusot. Binangungot lang po ako. Dagdag ko bago umusog pabalik sa gilid ng kama. Nasaan ang mga unan? Tanong niya habang nakatingin sa malaking espasyo sa gitna ng kama. Hindi ko po alam. Mabilis kong sagot at hinanap ang mga ito sa parte ng sahig na nasa gawi ko pero wala doon. Tinignan ko naman sa may paanan namin ngunit wala din. Pero nasilipin ko sa sahig na nasa may gawi niya ay nandoon ang mga unan. Agad ako napatingin sa kanya. Ayoko bang magbintang pero mukhang siya ang may gawa kaya nawala ang mga unan sa pagitan namin. Sir, bakit po nasa gawin niyo ang mga unan? Inalis niyo ba?
Mas lalo pang kumunot ang noo niya. Are you accusing me? Anya bago ako pinaningkitan ng mga mata. Hindi po. Sagot ko't mabilis na nag-iwas ng tingin. Hindi po kasi talaga ako nag-alis ng mga unan. At kung aalisin ko man po, sana nasa gawin ko ang mga unan o di kaya sa paanan natin. Paliwanag ko. So you're basically suspecting me. Sambit niya bago umiling. You know what? There's no sense in talking about things that we have no idea about. Anya bago naglakad papunta sa closet niya. Hindi na rin naman ako makakabalik sa pagtulog, so I better work out na lang. Tumango lang ako sa kanya bago ako humiga pabalik. Bala ko pa sanang matulog muli pero nang makalabas siya ng kwarto at naging tahimik muli ang paligid, ay naalala ko na naman ang nakapako kanina.